Hindi pa tapos ang Second All-Filipino Conference ngayong taon pero lumilitaw na agad ang mga usap-usapan patungkol sa magaganap na Invitational Conference sa susunod na taon. Umaaligid, Coach Hideo Suzuki ng Kurashiki kinausap si Tots Carlos matapos ang semifinals. Kunin kayang import sa Japan? Pero bago yun mga ka-VHeads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Mukhang na-miss agad ng 2023 PVL Invitationals guest team and champions Kurashiki Ablaze ang Pilipinas. Present nga sa semifinals ang coaching staff ng Kurashiki, kabilang head coach na si Hideo Suzuki at ang famous coach na si Shota Sato. Wala pang kumpirmasyon as of December 9 kung bakit nasa Pilipinas ang Kurashiki coaches, pero may iba't ibang anggulo ang tinitingnan kung bakit sila nandito. Una ay posibleng sumama nga sila sa Spikers Turf Japanese guest team na Maruichi Hyogo. Nakapaglaro ng naturang koponan sa Spikers Turf at currently 0-2 ang standings matapos madaig ng Signal at SNL Letran. Anyway, makikita nga rin itong team na ito na present minsan sa PVL at minsan na nga rin silang na-interview. Balik naman sa topic, isa rin sa posibleng dahilan kung bakit nasa Pilipinas ang coaching staff ng Kurashiki Ablaze ay ang posibleng second appearance nito para sa 2024 PVL Invitational Conference. Matatandaan na sinabi nga ng koponan na gustong-gusto nilang bumalik ng Pilipinas kung mapagbibigyan ng tsansa muli ng PVL. Mukhang aprobado nga ito ni Premier Volleyball League President Ricky Palou at matatandaan din na gusto rin talaga ng best PVL team na Creamline na bumalik ang Kurashiki para sa revenge matapos silang daigin ng Ablaze sa winner-take-all finals noong July in 5 sets. Ang Kurashiki rin talagang isa sa fan favorite teams noong Invitational Conference kaya mataas talaga ang tsansa na bumalik sa Pilipinas ang Kurashiki. Posible rin na early scouting na ito para sa koponan ngayong best 4 teams na lang ang natitira sa All-Filipino Conference at posible rin nila itong makatapat kung babalik pa sila ng Pilipinas. Pero ang pinakamainit ngang rumor sa ngayon ay ang pagbakod nito sa isa sa pinakamahusay na volleyball player ngayon sa Pilipinas na si Tots Carlos. Unang punta pa nga lang dito ng Kurashiki ay isa na si Carlos sa pumukaw sa kanilang pansin. Dahil isa nga sa impression nila ay malakas talagang humataw ng bola si Carlos. Makikita nga sa isang video na kuha matapos ang Game 2 semifinals win ng Creamline laban sa Cheritigo noong Sabado, December 9 ay nakikipag-usap nga si Kurashiki head coach Hideo Suzuki kay Tots Carlos. Again, wala pa naman itong kumpirmasyon kung tungkol saan nga ba ang pag-uusap ng dalawa pero hindi maaalis ang tsansa na baka nililigawan na nga si Tots para maglaro sa Japan. Hindi naman kagulat-gulat kung mangyari yan dahil isa talaga sa may pagmamalaki ng bansa etong si Carlos at maganda na rin na mabigyan siya ng magandang international exposure habang nasa peak career pa. At kung sakali ay siya na nga ang magiging ika-4 na Creamline import matapos na Eliza Valdez, Gia de Guzman at Sed Domingo. Medyo downside nga lang ito para sa Cool Smashers dahil kung matuloy ang usapan ay may isa na namang mababawas sa kanila. Pero pinatunayan naman na ng Creamline na they can still be the best kahit may nabawas. Solid backup naman ni Carlos si Michelle Gumabaw. Anyway, paniguradong pinabilib ni Carlos si Coach Hideo Suzuki sa naging performance nito sa Game 2 ng semifinals kung saan nanood si Coach dahil si Carlos ang top scorer scoring 19 big points in just 3 sets versus Cheritigo at big time din sa kanyang depensa with 7 digs and 13 receptions. In terms of efficiency naman, na-convert niya ang 18 out of 34 attacks, 53%, sa digging, 7 out of 14, 50%, at 13 out of 21 receptions, 62%. Si Carlos din ang best attacker ng preliminaries with 40.14%. At ngayon nga isa sa best candidates para sa best opposite spiker dahil siya nga so far ang pinaka-outstanding among the semifinalists. Siya rin ang reigning MVP mula sa first All-Filipino Conference. Update naman sa Invitational Conference, magaganap ito sa kalagitnaan ng 2024. Dito busy ang national team kaya ang mga koponan ng PVL ay hindi required lumahok. Kung sino nga lang ang gustong sumali ang siyang kabilang dito.